Hello guys! Magandang araw! Isa na namang kakaning recipe ang i-share ko sa inyo at ito ay ang ube biko with yema toppings. Ito ay tamang-tama na pangmerenda ng buong pamilya o kaya pangbenta at pangmerenda sa anumang okasyon, kaya let's go! So, kailangan natin dito ang 1 kilo ng glutinous rice flour or malagkit. So, per kilo yan na binili ko sa palengke. So, hugasan lang natin before isalang para malinis. Kunti lang ang ilalagay natin dito na tubig, mga 350 ml lang. Mas konti kesa nilalagay natin sa kaning bigas. So, 1 inch lang ang dami ng tubig sa bigas, ayan. So, isalang na natin yan. So, habang hinihintay natin ang malagkit ay prepare na natin ang yema toppings. So, ang gagamitin natin dito ay 5 piraso ng egg yolk. Ito ay natira ko ng last akong nag-bake. So, hindi na siya buo kasi nabasag na sa kata-transfer. Lagyan natin yan ng 2 cups na condensed milk at haluin mabuti. So, pag may natira kayong egg yolk, huwag sayangin. Ilagay lang sa ref at gamitin sa kung anumang lutuin na gustuhin ninyo. So, kailangan din natin dito ang 1 cup na milk. Ibuhos lang natin. Pwede kayong gumamit dito ng evap milk or fresh milk, kung ano ang available sa inyo. Para sa pampalapot ay lagyan din natin ng 3 tablespoon ng flour or cornstarch. Kahit alin dyan ay pwede. So, haluin lang natin yan para ma-incorporate natin yung powder ng mabuti. Pero in the end, gagamit tayo ng strainer dito para talagang maalis natin yung lumps at maging smooth ang ating mixture. Lastly, maglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng salt before natin na isalang. Ayan, so i-mix natin mabuti at lutuin natin ito sa slow-medium na fire. Huwag sa malakas na apoy kasi madaling masunog ito. Huwag nating lubayan sa paghalo kasi mabilis dumikit sa ilalim at ayan, pag may namumuo na, hudyat yan na malapit nang maging malapot ang ating yema topping. So tuloy-tuloy lang nating haluin yan hanggang sa maging smooth. At malapot na ang kanyang consistency kagaya nito. So, pwede na nating patayin ang apoy. So, by this time ay luto na ang ating malagkit. Ayan. So, proceed na tayo sa next step. So, isang kalan ay mag-boil muna tayo dito ng 2½ cup ng pure coconut milk together with the sugar. Ayan. So, haluin lang natin yan hanggang sa kumulo. So, pwede ninyong dagdagan or bawasan ang sugar according to taste. Pero, meron pa kasi tayong yema toppings na matamis, kaya okay lang itong sugar. So, maglagay din tayo dito ng 1 teaspoon na ube flavoring. At gagamit din tayo dito ng ube halaya kasi may mga halaya pa akong natira sa ref. So, kung wala kayong ube halaya, pwede naman kayong gumamit dito ng ube flavoring lang. So, optional lang ito guys. So, pag kumulo na ang mixture ay ilagay na natin ang malagkit. Lutuin natin ito sa low heat na setting at tuloy-tuloy nating haluin. Ayan. Huwag lubayan ang paghalo guys para sa ganun hindi masunog sa ilalim. Tuloy-tuloy lang nating haluin hanggang sa maluto at maging makunat na ang ating biko. Ayan, so nahihirapan na tayong haluin. So, yun yung sign na malapit na tayo. Ayan, makunat na. So, pwede na ito. Hanguin na natin sa ating kalan. 12 inches na round pan ang ginamit ko dito. Sinapinan ko lang ng aluminum foil at pinahiran ng mantika para hindi didikit ang ating malagkit. Nasa sa inyo na kung anong gagamitin yung container. Pwede namang sa bilao or sa square na pan. So, spread lang natin yan hanggang sa maging flat na yung ating top. At ready na tayo for toppings. So, nalimutan kong sabihin na pag tinabi natin ang ating yema toppings, ay pwede nating lagyan yan ng cling film sa top para hindi mag-crocodile skin. So, haluin lang natin mabuti ang yema toppings para maging smooth before nating spread sa ating biko. So, spread lang natin ang ating yema toppings sa ibabaw ng ating biko. At isalang na natin ito sa oven sa init na 180 degrees Celsius ng 25 to 30 minutes. Sa last 10 minutes ay nilagay ko ito sa grill setting para medyo mag-brown yung ating yema toppings.
We're done! At ayan, napakaganda ng naging resulta at napakasarap nito guys. Try ninyo. Napaka-flavorful at hindi nakakaumay. Perfect na perfect talagang panghanda sa kung anumang okasyon na gugustuhin ninyo. If you like my video, please like and subscribe to my channel and click that notification bell for more updates. Thank you for watching. Till next time!